mag-share ka sa crowd. It's my very, very first time, of course. At eto po, pinaghandaan ko for 3 years. Pinangarap ko po talaga to. Sinulat ko na po yung script. Kaya lang sa sobrang haba, hindi ko na binitbit kasi baka hindi po tayo matapos. So, share ko lang po sa inyo yung konting story ng buhay ko. Ayan, yun po lang po ng bata ko. Ipinanganak po ako mahirap. So, yung talagang totoong mahirap na yung tipong kakain ka na lang, ipapakain mo pa sa mga kapatid mo. Yung tipong kailangan mabusog muna sila bago ikaw. Mahaba ko kasing nag-separate yung parents ko kasi siguro 8 na kami magkakapatid. Sa kanila na-realize na hindi nila mahal yung isa't isa. Tapos po, syempre, na-realize nila na hindi nila mahal yung isa't isa. Nagkanya-kanya sila. Yung nanay, nag-asawa ng iba. Yung tatay, nag-asawa ng iba. Syempre, ako po yung naiwan sa gitna. Ako po yung naging ina at ama ng mga kapatid ko, bigla-bigla. Wala pa akong choice, hindi ko po sila pwedeng takbuhan. Kasi mga mahal ko po sila. So, nung nag-guided po ako, nangarap din po ako na sana isang araw, hindi ganito, yung mabuhay naman tayo na kumain tayo ng maayos. Then, one time, binigay ni God yung opportunity na makapag-abroad ako sa maling paraan. Kung yung mga OFW, nag-abroad for contract na mga 3 years, ganun-ganon, kontrata din po ako sa Japan. Marriage contract nga lang. Renewable. No? Magpapalit ka ng asawa. Ganun po yung nangyari sa akin. It's a very big sacrifice kasi kailangan kong lunukin ko ano yung lahat ng pwede kong lunukin para sa pamilya ko. Para sa mga kapatid ko. Then sabi ko dati, I was 19 years old that time, pumunta ako ng Japan. Sabi ko, yes, ito na to. Pangarap na bahay, sasakyan sa Philippines, makukuha ako dito. Kailangan mag 26 years old ako. Meron na ako lahat niyan. Kaya lang nung 26 years old na ako, nangyari guys, wala lahat yun. Parang, ano nangyari pagharap ko sa salamin? Rosie, tumatanda ka na, pumapangit ka pa. Gusto mo ba yan? Walang babae na gusto mo humarap sa salamin. Natitingnan yung sarili niya na grabe ang pangit-pangit mo. Walang babaeng ganun. Then that time, sabi ko, kakapanganak ko pa lang nung youngest ko, 3 months at that time, sabi ko, God, Ama, hingi naman ang opportunity, ginawa ko na lahat. No, kung butas ng parayo yung papasukin, pinasok na lahat dyan. Yung matinong opportunity naman ngayon na pwede makapagbabago ng buhay ko. Kahit ano, God, in-invite ako ng pinsan ko po sa AIM Global. Apply, Melody Salcedo! Kaya lang po, nakakatawa nung in-invite niya po ako, hindi pa ako naniwala. Kasi po yung pinsan ko, kilala ko po siya since childhood. Sabay po kami lumaki. 3 araw lang po ang pagitan namin nung pinanganak kami. Kaya alam ko kung sino siya, kilala ko siya. Alam ko na kung siya nandito sa harap ninyo ngayon, hinimatay na siya. Ganon ka mahiyain yung pinsan ko. Kaya naniniwala kasi ako dati na ang networking kailangan maingay ka, madaldal ka, machika ka, maboka ka. Hindi ka yaman kung wala kang ganon. Kaya hindi ako naniwala sa pinsan ko. Pinalagpas ko yung 6 months. Until such time, humingi ulit ako kay Ama na opportunity. Bumalik ulit yung global pa rin. Pero this time naman, ang nag-invite na sa akin, si Apply Cliff Anthony Santillan, na nagkataon na apply naman ni Melody Salcedo. Yes, nagkabalak ka kay Apply, thank you. Siguro kanina sa mga shares, na-invite sila in person. Sa akin po kasi na-invite ako through online, Facebook. Then that time pa, hindi pa po ako marunong mag-computer. Kasi nung panahon po nang nag-graduate ako ng high school graduate lang po ako. Pero okay lang yun, wala sa pinag-aralan niya, nasa laman ng bulsa yan. High school lang po ako, pero nung nag-start po ako ng Facebook, ganun po, nasa ng X, nasa ng Y. Diba? Kaya sabi ko sa apply ko, paano ko gagawin yung business? Sabi niya sa akin, Rosie, kung paano kitang in-invite, ganun lang din yung gagawin natin. At dun po, nangyari yung whole story, bakit nakuha ko yung first million ko sa AIM Global. Diba? Sa Japan, lagi sinasabi nung ginagawa ko yung network sa Japan, maraming mga 40 years na sa Japan, 30 years, 20 years na sabi, Rosie, tulungan mo ako gawin yung business. Kasi gusto ko nang umuwi sa Pilipinas for good.
buhay, mga kabataan, ate, tulungan mo naman ako. Tulungan mo ako makahanap ng hapon, puntang Japan. Kasi gusto ko mag-abroad. Gusto ko maiawan yung pamilya ko sa kahirapan. Isipin niyo yun, Pilipinas, Japan, yung mga nandun gusto kong umuwi sa Pilipinas, yung mga nasa Pilipinas gusto kong umuwi doon. Parehong reason, gustong maiahon sa kahirapan at gustong maiahon yung pamilya sa kahirapan, makasama yung mga mahal sa buhay. Diba? Pera yung naghahati sa dalawang bansa. Pera yung naglalayo sa pamilya. Diba? Yung magulang sa anak, kapatid sa kapatid. Akala ng iba, OFW, bayani. O, pagpalagay na natin, oo, yes. Marami na tutulungan yung mga OFW. Pero yung mga OFW, marami din pamilyang sinira. Mga anak na nagkaanak na lang din nang wala yung mga magulang. Diba? Guys, eto lang po yung nagpagising sa akin. Sa lahat sasabihin ko po sa inyo. Ayun na, last na to, promise. Bigyan niyo yung mga sarili ninyo ng 5 seconds. 5 seconds para tanongin yung sarili ninyo. Kung yun bang mga buhay na meron kayo ngayon, yung buhay na tinitirhan ninyo ngayon, yan ba yung buhay na gusto ninyo? Kasi kung yan ang buhay na gusto ninyo, ituloy nyo yan. Walang problema dyan. Diba? Pero kung hindi yan yung buhay na gusto ninyo, baguhin ninyo. Yun ang ginawa ko. Iniwan ko po yung Japan. Last April, umuwi na po ako dito for good. Diba? Dati po yung bahay namin, kubo, na kapag ka umuulan, hindi mo na kailangan ng balde. Tayo ka na lang talaga. Kasi wala ka lang mahihigaan. Nung na-Japan pa ako, nagbago naman siya ng konting-konti lang. Pero ganun pa rin. Pero nag-aim global na po ako. Binili ko po yung bahay namin ngayon ng mga anak ko dyan sa Davao. Worth 4 million. Then last Wednesday lang po. Sabi ko, hahataw muna ako. After yung bahay, sabi ko, hahataw muna ako talaga. Mga 6 months pa bago ako maglalabas ng sasakyan. Kaya lang sabi ko, paano ako makakahataw sa buong Mindanao kung wala akong sasakyan? Last Wednesday po, hindi sinasadyang na ilabas ko po yung Ford Everest ko. Kulay red, parang ako lang. Thank you so much. Sana may natutunan kayo sa mga sinabi ko. And of course, Amon Dragon! Mga Dragon! Thank you so much sa suporta sa grupo. Upline Alburo family, thank you so much. At lalong-lalo na sa aking mga international partners from Hong Kong, Riyadh, Singapore, Cyprus, Canada, at lahat-lahat na. Thank you po. Maraming salamat.